Let us pray. Thank you, Lord, for this afternoon, for the time that you have allowed us once again to continue our study in the Biblical Counseling Training Program. We pray that you will once again open our hearts to your word and that we may truly learn and apply, Lord God, everything that we are learning from the things that we have been studying, oh God. So continue to bless us and guide us. May you be glorified, Lord God, in everything that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay pa-end na tayo doon sa three trees diagram. Tayo po ngayon ay nasa fruit, the results of supernatural change in our lives. So, babalikan lamang natin, So, naaral na natin before yung heat, naaral na rin natin before yung thorns, then last Sunday, inaral natin yung cross. So, medyo gospel-centered tayo last Sunday, and then ngayon, naaralin natin yung fruit. Okay, the good root, and then syempre yung resulta ng tamang pagtugon natin sa situation na ating pinagdaraanan. So, okay. Oy, ate. Ayan si ate. Okay, meron video lamang akong ipapalabas. Sana nga lang maging malinaw yung audio. So, siguro maganda makita natin, ang problem actually nating lahat is may situation, circumstance, nire-reveal yung heart natin. Ang problem natin, we don't go to the cross. We go to the point na gusto kagad natin mabago yung attitude. And that is not the biblical way. Kailangan natin makita yung heart natin. At yung heart natin, ma-address lamang siya with the gospel, with the truth of God's word, and with Jesus Christ. But ang problem, most of us, yung kung psychology ang kailangan baguhin mo yung sarili mo. Kailangan mo, kung ganito ka, dapat maging ganito ka. In some way, parang tama. Di ba minsan parang kunyari daw, example ako sa anak ko, kunyari, si James. May kasalanan siyang ginawa, ang tendency ng isang nanay o ng isang tatay, dapat magbago kagad yung ugali niya. And I have heard a lot of people na kapag kunyari, umaattend ka pa naman ng church, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Di ba? Parang gusto nila magbago. Pero hindi yun. Ang way sa ating mga anak is to talk to them, bakit mo ginagawa yung kasalanan na ito. Kailangan natin i-explain sa kanya yung significance ng pag-response niya na ito ay hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kaya nga minsan yung mga ibang parents, they would say kapag may ginawang kasalanan yung anak, wag mo nang uulitin yan o wag mo nang gagawin yan Hindi po dapat ganon. We have to address the issues of the heart. Although, kung ating titignan, ang problema ng magulang is not just applying the truth of God's word, pero ang challenge talaga, ang problema ng magulang is laziness. Tamad ang magulang na kausapin yung anak at alamin kung ano yung laman ng puso ng ating mga anak. Okay? Hindi lamang yun sa parenting, maging sa mag-asawa din, i-apply nyo din yun. Kung meron kayong situation na pinagdaraanan, hindi po pwede na, Han, wag mo na uulitin yan, Han, wag mo na baguhin mo na yung pag-uugali mo, Next time, dapat ganito ka na. Kailangan ma-address yung puso natin kung bakit natin nagagawa yung isang bagay na laban sa ating Panginoong Diyos. So, puntahan po natin ngayon, kaya hindi daw dapat ganon, hindi dapat fruit kagad o hindi dapat pagbabago. Okay, may video po ako. Ayan. Oh, hey, man. Reverend Wickham, yes. Good to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, we don't allow any pets inside the office. I don't. This isn't a pet, it's my purse. We don't want to thank you for coming in today. I'm going to explain to you a little bit about our schedule here and how we do counseling at new horizons. We want to give as much help, hope, and healing as we can to everybody. Now, we'd love to do this for free, but we have lights to take everything. So we have a very flexible billing schedule. It's very, very easy. And here's how it works. It's $5 for the first 5 minutes. Okay? And we don't do any insurance billing, so you have to pay in cash. Okay? Okay? Okay. And I don't make change. Okay? All right. I don't make change. Okay? I guarantee you probably won't take any more than 5 minutes. Okay? That sounds too good to be true. We'll, go. Let me just go ahead and start telling me about your problem. Oh,
being buried alive in a box. You did what? I feel being buried alive in a box. It's horrifying. I mean, truly, just to think about it, it's paralyzing even. Has anybody ever tried to bury you alive in a box? No, but just the thought of it, well, it's paralyzing, you see, and I can't sleep at night, and palms, my palms are all sweaty, and, well, I have a hard time going through tunnels, and I don't do elevators. Even being in a house is, well, it's a box, and anything boxy Okay. is, So what you're saying is you're claustrophobic, correct? yes, yeah, I think that's it. I understand. Well, I'll tell you what, Leanne, I'm going to give you a couple of words here that will probably change your entire life. In fact, if you just incorporate these 2 words from this day forward, I guarantee you this will solve your problem. Okay? Okay, ready? Okay, yeah, I'll break them down. It's just 2 words. Okay? Well, I like to take notes. Okay. Ready? Yeah, I'm ready. Here's the words. Okay. Stop it. Stop it. It's simple. S-T-O-P. New word, I-T. Stop it. Stop. Just stop it. Leanne, I don't know how many people have come into this office. They ask the same question that you're asking. It's very simple. This is not Yiddish. It's English. Okay? Just stop it. Reverend Wickham, I've been having these fears since childhood. Oh no, we don't go there. Stop being afraid of Exactly. being Just buried alive in a stop box. it. Okay. Well, I see. That only took 3 minutes, so that'll be $3. Oh, well, I only have a 5. I don't make change. I think that then I'll take the full 5 minutes. Okay, sure. Okay. What are the problems you want to talk about? Well, I'm bulimic. I stick my finger down my throat to throw up. Well, stop it. That's just weird. Stop it. But I'm compelled to do it. My mother could call me fatty. We don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there. And my horoscope We said that. definitely don't go there. Just stop it. Well, I have self-destructive relationships with men. Well, stop it. You don't want to be single the rest of your life, do you? No, I don't. Just stop it. I wash my hands a lot. Oh, that's perfectly okay. There's lots of germs out there. Got the virus on there. In fact, here, would you like some? Sure. Thanks. I wouldn't worry about it. This is No, there's tons of things. so this is okay. Oh, yes, fine. Okay. I am afraid to drive. Getting behind the wheel is. Well, stop it. Just, what do you say, a big baby or something? Just get the car and drive. You stop it. You stop it. I don't like this therapy. It's not working for me. You're just telling me to stop it. And Well, I do offer a more intense form of therapy, Leanne. It takes just a little bit longer if you'd like to hear about that. Okay, I'm gonna give you 10 words that will revolutionize the way that you think. Okay? Ready? I'm ready. Here's the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box. Okay. So, simple lang naman. Yun yung counseling. We have that tendency to think about na parang ang sagot, actually, we are to be reminded, counseling is not problem solving. Okay? Biblical counseling is, ang target natin is to change the heart of the person. May align natin yung heart natin sa kalooban ng ating Panginoon na magre-respond siya sa bawat sitwasyon niya sa kanyang buhay in line with God's Word. Malinaw yon? Okay? So, minsan kasi sasabihin lang natin, tigil mo na yan, di ba? Sa mga bata, stop it. Di ba? Kapag may ginagawa silang pero hindi nila maintindihan, teka lang, dapat alamin natin, bakit? Why are you doing that? Kung kunyari bakit siya claustrophobic? Anong reason nito? Kung siya ay, may problem siya with relationship with men, bakit mo ginagawa yun? Saan nang gagaling? Okay? Kung kunyari, yung for example, ang problem mo, personal, meron kang bitterness. Most of the time, ang bitterness, tayo lang nakakaalam na ito. Tama ba?
for my wife, for sure, hindi niya alam kung may bitterness man ako, hindi ito malalaman ng asawa ko until sabihin ko sa kanya. Alam mo, bitter ako kay Brother Angelo eh. Sumaloob ko sa kanya eh. Hindi ko gusto yung ginawa. Doon na lang niya malalaman. Pero biblical counseling, tayo din, within ourselves, maganda na yung matutunan natin sa ating mga sarili na hindi lang, Jay, huwag ka na maging bitter. Pero dapat alamin at tanungin natin ang ating mga sarili, bakit ako bitter sa taong ito? Bakit masama ang loob ko sa kanya? Bakit ito ang aking nararamdaman? Kasi response siya ng ating mga heart. So, di ba, tinignan natin yung diagram, may hit, may situation. Kunyari daw, nandoon sa yung hit na yon na ibinigay na situation, si Brother Angelo. Pag nakikita ko siya, naiinis ako. Siyempre, magiging question sa sarili ko, Lord, bakit ako naiinis sa Kanya? Minsan, magkakaroon tayo ng reason na tamang, ayoko kasi yung buhok niya. O kaya, ayoko yung paglakad niya. O kaya, ayoko yung klase ng pagsasalita niya. So, we will have a lot of reason kung bakit tayo parang naiinis o may bitterness sa isang tao o kung ano pa man ito. Pero dapat malaman natin kung ano yung laman ng ating mga puso. So, kailangan i-assess natin ito. Ihingi natin ng tulong sa Panginoon because apart from the Lord, hindi din natin siya malalaman. Ngayon, pag hindi natin siya ma-solve on ourselves, hindi natin siya malaman, alam mo, hindi mo ma-unlock kung ano yung problem ng heart ninyo, kung bakit ganun tayo, then we need someone to help us out. Doon ngayon papasok yung counseling o biblical counseling, either ng kaibigan ninyo o kaya ako bilang inyong pastor o kaya ang self-servant ninyo. So when you come to someone, it's not just parang problem solving siya, pero pag-usapan natin kung bakit. Kapag nakikita, kunyari ako, wika-counsel ako, pag nakikita mo pa si Brother Angelo, bakit? Bakit ka naiinis sa kanya? Bakit sumasama ang loob mo sa kanya? O ikaw ay baka mamaya meron kang problem, may sin ka of judging people. Hindi mo naman natanong siya kung bakit ganun siya at ganito ang reaction niya sa iyo at nainis ka na at ginajudge mo siya with regards sa kung ano man meron siya. So baka may problem tayo in terms of judging other people. Di ba? So ibig sabihin, it's not just titigil ko na ito pag nakita ko siya, ay Brother Angelo, mangyayari doon kapag gano'n, pero may samaan loob mo, plastic naman yung kalalabasan mo. You will be lying naman against the Lord because the Lord knows our hearts. Di ba? So kailangan natin ayusin yung ating mga puso. So, the big question is, what type of heart produces good fruit? Okay? Anong klase nga ba ng puso ang nagre-resulta ng tama o ng magandang puso? Okay? Meron pong question na ibinigay dito. What does it mean for God's word to be on your heart? Okay? What does it mean for God's word to be on your heart? Answer? Okay? Sorry. We must have a loving heart. Okay? So ano yung gusto ng Panginoon? Anong type ng heart nag-produce ng good fruit? A loving heart. Then pala ito comes the question, what does it mean for God's word to be on your heart? Okay? Letter A, sabi dito, nalilito ako dun sa PowerPoint nila. Okay. Memorize God's word and obey it with the right attitude as a response to His character. Okay? God's primary concern is joyful obedience from the heart, not outward conformity to His law. Minsan kasi tayo parang, dapat ganito gawin mo ha? Parang kunyari, huwag ka na magagalit. Pag nakikita mo si Brother Angelo, mag-smile ka. So every time na makikita mo siya, mag-smile ka. So, paano kapag hindi naman nabago yung heart, nakasmile ka, pero yung heart mo, nakasimangot naman? Di ba? Sabi ni Sister Sally. Di ba? Hindi ko alam kung nakasimangot ba yung puso mo kay Brother Edwin. So, kasi pwede tayo magpakita ng outward na okay. Di ba? Yun, parang ang bait-bait na nila sa isa't isa, pero naalala niyo yung may kwento ako, hindi ko alam kung bakit nakwento sa akin ni Pastor Bob yun. Siguro,
lesson lang din sa akin, ano. Sabi niya, parang nagbigay yata siya ng example sa akin. Meron isang kapatiran sa higher up na tamang, sa church, silang mag-asawa, ang sweet. Napaka-sweet. Akbay-akbay. Alam mo yun, yung parang papaupuin. Alam mo yun, parang lahat binibigay niya. Tapos hanggang sa paglabas, nakikita ni Pastor Bob, kasi yung office niya, kita yung Timog Avenue, di ba? So tatawid yun, talagang pinapayungan. Parang napaka-sweet talaga. Pero nagtataka daw siya, sa counseling nila, ang dami nilang pag-aaway. So kailangan ma-address talaga yung puso. Kasi pwede ka magpakitang tao sa harapan nating lahat na okay tayo. Pwede ka din magpakita na parang okay ka ngayon. Alam mo yun, parang wala kang problema. Pero yung puso mo pala ay punong-puno ng kasalanan. Kailangan ngayon ma-address yung bagay na ito sa ating lahat. So, what does it mean for God's Word to be on your heart? We have to memorize God's Word, obey it, with the right attitude as a response to His character. God's primary concern is joyful obedience from the heart, not outward conformity to His law. Okay? So, ibig sabihin, kung ang issue mo is loving, kung kunyari sa spouse mo, then dapat tunay, hindi siya pakita. Kung hindi, dapat ito ay tunay na pagkilala ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon na tunay mong minamahal ang iyong asawa. Okay? Mark 12, 28 to 31. Sabi dito, one of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, of all the commandments, which is the most important? Kita natin yung sa Mark chapter 12, verse 28. Which commandment is the most important of all? Okay? Ano ba yung commandment na pinakamahalaga sa ating Panginoon? At sagot po ng ating Panginoon, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul. So love the Lord your God, yung pinakatuon dapat natin dito. Okay? At dagdag pa dito, sabi nga, with all your mind, with all your strength. Second is this, ano yung sabi? Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, i-connect natin ngayon ito in our understanding. So, kung mahal natin ang ating Panginoon, ating susundin ngayon ang kanyang command. Okay. So, ibig sabihin, kung may nire-reveal ang ating Panginoong Diyos within our hearts na laban sa kanyang kalooban, when we disobey, are we showing love sa ating Panginoong Diyos? So, ibig sabihin, isa at unang problema ng ating puso ay wala talagang pag-ibig sa ating Diyos. Una kay God. Okay? So, ibig sabihin, kapag bitter ako kay Angelo, ang unang-unang problem is not my relationship with him, but my relationship with God. So, ibig sabihin, lumalalim ngayon ang ating problema. Dahil ang problema natin ay ang ating pagkilala sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon, meron siyang panawagan sa atin na tayo ay dapat na nagmamahal sa ating kapwa. So, yung aking pagkapakita ng hindi tama, kung galit ako sa Kanya, inis ako sa Kanya, hindi yon pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ang problema, ako ay walang pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya at dahil naiinis at nagagalit ako sa Kanya, sinusunod ko yung kagustuhan ko na dapat ganito siya. Nakukuha niyo yon? Meron akong kagustuhan para kay Brother Angelo, pero hindi siya ganun, kaya ako naiinis sa kanya. Nakukuha nyo? Kasi parang ganun din eh. Sa aking anak, kay Del, kung meron silang ginagawang actions
na hindi ayon dun sa kagustuhan ko, ang resulta ako ay naiinis, nagagalit. Kasi meron akong gusto na hindi nasusunod. So it is a problem of selfishness. Napaka-selfish ko kasi ang gusto ko, ito yung nangyayari. Ang gusto ni God, kahit ganito yung family ko, gusto niya, mahalin ko pa rin sila despite of who they are. Dahil ang ating Panginoong Diyos, minahal din ako despite of who I am. So, ibig sabihin, hindi ko ipinapakita yung character ni God na loving sa aking pamilya na dapat ko siyang sinusunod dahil tinawag ako ng Panginoon to love Him. Kung mahal ko ang Panginoon, mamahalin ko din yung aking pamilya. Dahil ang pangalawang command is to love our neighbors. Diba? As yourself. And most of the time, kaya nga yung, di ba, nagbigay ako ng example kanina dun sa mga kalalakihan na kagrupo ko. At sabi ko nga sa kanila, may mga reasons sila. Sabi ko, bakit ba kayo nagagalit sa asawa ninyo? Okay? So, siyempre, nagbigay sila ng mga reasons nila. At sabi ko sa kanila, nakikita ninyo na ang tuon ninyo palagi, kaya kayo nagagalit. Kasi katulad ng isa ang sabi niya, kasi gusto ko ganito ang nangyayari sa bahay. Pagdating ko, hindi ganon. Gusto ko ipakita na ako yung padre de pamilya. So, ano mo yun? Yung parang yabang eh. So, ibig sabihin, ang gusto mo masunod, yung kagustuhan mo, hindi yung kagustuhan ng Panginoon para sa pamilya mo, dahil nilagay ka ni God doon sa situation na yun, para makita mo na ang gusto mo lang mangyari, yung gusto mo, at hindi talaga yung kalooban ng Panginoon. Malinaw yun? Actually, normally, kaya lang man tayo nagagalit talaga is because hindi nangyayari yung gusto natin. Di ba nakakainis talaga? Naalala ko din dati, meron din akong, nung nasa youth pa ako noon, hindi pa yata ako pastor at that time. Hindi ko alam kung pastor na ako. Baka pastor na yata ako noon, pero bago akong pastor. Tapos sabi nung isang youth, dahil late yung mga ibang youth, sabi niyang ganon, galit siya. Ang tatagal naman dumating ng mga youth na ito. Hindi katulad ko, maaga. So nagagalit siya dahil ang tingin niya sa sarili niya siya ay mukhang maganda dahil on time siya, pero nangyayari sa puso niya, within his heart at that time, puno siya ng pride. Parang hindi sila katulad ko. Late. So, nung nakita ko nga yung reaction niyang yun, ako nga yung actually dapat dahil ako yung pastor that time na magtuturo. Sila yung late, parang, okay lang naman kung hindi sila makarating nung on time. Wala akong ako magagawa doon. Di ba? Alam mo, mga kabataan yan, minsan yan, ihahatid lang ng mga magulang. So, ibig sabihin, kung na-late sila, late yung magulang, so galit ako sa magulang. Joke lang. Kumbaga, may reason in everything. So, we have to submit to God. So, nakukuha niyo yon. So, it is love of self. Kung nagagalit tayo, it's because hindi nangyayari yung gusto natin dahil mahal natin yung ating sarili, hindi nangyayari yung kagustuhan natin, na dapat tayo ay nagkapasakop sa Panginoon dahil siya ay sovereign at ang panawagan ko is to love Him. Lord, love kita, mag-asabit ako sa inyo, hindi sila dumating, hindi ganito yung asawa ko dahil ito yung inalaw ninyo sa aking buhay, gusto niyo na mag-respond ako pa rin with love. Ang Christian, pagka nagkasala, mahal pa rin ba ni God? Hindi nagbabago yung love ni God. Di ba? Pero syempre, galit siya doon sa kasalanan natin, kaya niya tayo dinidisiplina. Pero yung pagdidisiplina ng ating Panginoon ay hindi pagdidisiplina para parusahan tayo. Yung pagdidisiplina binibigay ng ating Panginoon ay para ituwid tayo at maitama muli yung ating relasyon sa Kanya. Okay? Mahalaga na makita natin yun. Huwag niyong isipin na may kasalanan ako, kaya ngayon pinaparusahan ako ni God. Hindi, actually, tinutuwid ako ng Panginoon kasi gusto niya na maitama ako at makalakad muli ng tama sa Kanyang harapan. So, dapat makita natin na ang prutas na dapat na nais ng Panginoon sa atin ay nagbubunga tayo unang-una ng pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa. Okay? Ano yung fruit of the Spirit? Ano yung una? Love. Yun na. Kaya nga kung makikita na sa Galatians, clear kagad para sa ating lahat na ang prutas na nais ng Panginoon na makita niya sa ating lahat ay tunay na pag-ibig sa Kanya.
Kaya nga in every sin it is love of self. Kaya tayo nag-sin because of our self-centeredness. May mga bagay tayo na gusto natin na mangyari, may mga preferences tayo na gusto natin mailinya sa buhay natin. Dahil gusto natin tayo yung maging Diyos ng ating buhay. Pero talagang ganun Kumbaga, tayo ay Christian, then we are to learn na mag-submit lamang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Okay? Parang ayaw mag-move ng aking Okay, so the goal is change. Kanina, sinasabing stop it, pero yung goal noon ay mag-change lang outwardly. Pwede actually talaga Di ba, meron naman kayong kilala, may mga kilala kayo na unbeliever na nagbago. Di ba? May mga kilala kayong gano'n. Dati, hindi ko alam kasi panuhon ko pa yon kay Robin Padilla, na nagpalit siya ng religion, naging Muslim daw siya, naging mabait na daw siya. Di ba? Hindi ko alam kung naalala niya yun sa balita. Sabi niya, mabait na daw siya. So, outwardly, mukhang nag-change naman siya. Di ba? Hindi na siya yung naging katulad noon, kung kilala niyo si Robin Padilla nung unang panahon pa, talagang magulong tao siya. At naging mas mas naging in some way, outwardly, parang may pagbabago, pero walang pagbabago sa puso. So, instead of producing thorns, God desire we produce the fruit of the Spirit for His glory. So, naalala niyo yung 3 trees? So, heat, thorns, cross, and then yung fruit. So, ang gusto ng Panginoon, in every situation, nagbubunga tayo ng tama. Okay? Sa harapan ng ating Panginoon. So, letter A, the heart is God's primary focus when it comes to change. So, ito yung pinakatuon ng ating Panginoon. In the Old Testament, Deuteronomy 6, sabi po doon, hindi ko na kayo pagbabasahin para to save time, Deuteronomy 6, 4-6, nasa, naman niya ito PDF. Okay? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and these words that I command you today shall be in your heart. So, mahalaga na makita natin ang focus ng Panginoon ay ang ating mga puso. Sabi din sa 1 Samuel 16:7, But the Lord said to Samuel, Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not a man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Okay? Kaya nga hindi minsan yan mukhang, ay, bait-bait naman ito. Minsan nadideceive po tayo nun Ang tatandaan natin, dapat tignan natin ang puso ng tao. Psalm 139, 23-29, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. So dito makikita natin yung pagpiplead dito ng psalmist na, Lord, search me. So hindi tayo, Lord, baguhin mo ako. Lord, i-search niyo po yung heart niyo. Ipakita niyo po sa akin kung bakit po ganito ang ugali ko. Kung may kasalanan ka, Lord, bakit po ako ganito? Bakit ako naiinis sa Kanya? May inggit ba? May sama ba ako ng loob sa Kanya dahil mas gwapo siya sa akin? Di ba? Minsan ganun Dahil mas maganda yung buhok niya sa akin, kaya ako nagagalit sa Kanya. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung ating okay, minsan meron tayong yung pagiging judgmental natin. Parang ang yabang kasi niya kaya ako naiinis sa kanya hindi mo pa nga nakikilala. Tapos ginudge mo na siya na parang, hindi, ayoko yan, mayabang yan. Nakausap mo na ba siya? Paano mo nasabi na naging mayabang siya? Hindi, yung mukha pa lang niya, yabang na Actually, tayo talaga may problem kung atin titignan Hindi actually yung tao, hindi yung ating kapwa. Kaya nga, when we go to God, meron tayong ginawang kasalanan, wag lang natin ipag-pray, Lord, baguhin mo ako. Lord, ipakita nyo yung puso ko para makita kung ano yung kasalanan ko talaga sa harapan po ninyo. Para maayos yung ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Okay, malinaw po yon? Okay, Jeremiah 31:31-34, at yun po yung mga passages na makikita natin kung saan ina-address yung heart. Sa New Testament, mababasa din po natin
sa Mark 12, verse 28 to 31, sabi dito, "And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, 'Which commandment is the most important of all?' Jesus answered, 'The most important, hear, O Israel, the Lord God, our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart.'" In Romans 2:29, "But the Jew is one inwardly, and the circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from God." So pwede kang circumcised outwardly bilang isang Hudyo, pero yung heart mo naman hindi naman circumcised. Ibig sabihin, hindi talaga ito nagbigay ng tunay na pagbabago sa iyong puso. Ephesians 1:15 to 23, "Having the eyes of our hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints." Sabi dito, having the eyes of the heart. So dito makikita natin ang kalagahan from the Old Testament, even in the New Testament, ng tinitignan ng ating Panginoon ay ang ating mga puso. So meron pong question dito, how does God test the heart? Answer, He often uses trials. Okay? Yung heat to reveal what is in the heart and will not rest until He rules the heart alone. Ang Diyos, kaya kung inyong makikita, di ba meron tayong kasalanan na paulit-ulit? Nakikita niyo yon? Ba't kaya tayo paulit-ulit doon? Kasi hindi natin nakikita yung problema ng ating mga puso. Ibig sabihin, kung paulit-ulit yung kasalanan natin, pinapaalala sa atin ng ating Panginoong Diyos na suriin mong mabuti ang iyong puso. Bakit kaya nandito pa rin ako? Kasi matigas ang ulo mo at matigas ang puso mo na hindi mo tinitingnan kung ano yung bagay na nais ng Diyos na mabago sa iyo. Kaya nga makikita mo, no? Hindi ko sinasabing hindi mo na magagawa ulit yung kasalanan na yun. Pero, mag-grow ka na, alam mo yun, matatalikuran mo din siya. Di ba meron naman kayong kasalanan, kung Christian kayo, di ba may kasalanan na kayo natalikuran na? Pagmumura. Huwag niyo sabihin nagmumura pa rin kayo hanggang ngayon, ano? Baka mamaya pag-uwi niyo sa bahay, ano, para panamura kayo, no? Dapat hindi na po. Meron mga bagay na, alam mo yon, yung parang inalis na sa atin ng ating Panginoon. Vices. Huwag niyo sabihin Christian kayo, tapos drug addict pa rin kayo hanggang ngayon. O kaya Christian kayo, tapos lasinggero kayo. Hindi pwede yon. Kasi hindi siya magtutugma sa ating panawagan o sa ating pag-proclaim na tayo ay mga Kristiyano. So kung ibig sabihin, Christian ka, tapos addict ka, hindi ka Christian. Sinasabi mong Christian ka, lasinggero ka, hindi ka Christian. Di ba? Addict sa pagmamahal. Talaga lang. Mamaya mag-uusap tayo ni Sister May. Pakikinggan ko si Sister May. Actually, lahat po tayo may problema. Lahat po tayo binabago pa rin ng Panginoon. And we have to be honest with it. Na kailangan natin lumapit sa Panginoon, hingin ang kanyang tulong na tayo ay tunay na baguhin niya dahil ang nais ng Panginoon mabago yung ating mga puso. Okay? Yung pangalawang question na nakalagay dito is, how does this knowledge help us counsel? Answer is the presence of either thorns or fruit reveals the heart. So dalawa lamang yun. Naalala nyo yun, di ba? Heat, thorns, fruit, cross sa baba. Either, sana, no, di ba sabi ko nga sa inyo nung unang pag-aaral natin, sana palaging may fruit of righteousness. May situation, mahirap, pero nagre-resulta ito. Na-experience niyo na ba yun? Di ba? Na may fruit naman, di ba? Ang sarap, di ba? Kunyari daw, may problema kayo sa inyong bahay financially. Paano ang fruit? Ano yung fruit neto? Financial problem. Paano magresulta ito ng fruit? Kung Christian kayo. Trusting God. Pagka
money problem, tapos ang response ninyo ay worry, ibig sabihin, ano yung, that is torn. Di ba? Sinful heart yung nag-respond sa atin. Okay? So, trusting and then submitting to God, pwedeng tama yung response natin, pero pwedeng tanungin din natin, teka lang, dumating po ako, Lord, sa financial issue ko sa aking buhay. Lord, search my heart kung bakit din kami nalagay dito sa sitwasyon na ito. Di ba? Naging magastos ba ako? Nawalan ba ako ng control in terms of budgeting? Meron ba ako mga bagay? Siyempre, ang reason of financial problem is meron kayong ginawa din na hindi tama. May pagkukulang ba ako sa budgeting? Meron ba akong mga nilustay na hindi tama? Okay? So, tama pa rin yung, Shopee ka ng Shopee, Lazada ka ng Lazada, add to cart ng add to cart. Parang ang saya-saya ni Sister. Tataas pa ng kamay si Sister Nene, oh. Ano daw? Ano? 11-11. Wala pa naman 11-11 ah. Malapit na. So, pwede tayong mag-respond ng tama din kahit na nagkasala tayo at nagkaroon tayo ng problema by assessing our hearts, saan ako, Lord, nagkasala dito? Di ba maganda rin yun? I-assess ninyo para matuto po tayo. Pero syempre, we are to trust the Lord. Lord, okay, siguro consequence ng sin ko po ito, tinuturuan niyo po ako ngayon, but Lord, help me to trust you and help me to respond right. Okay? Kaya minsan nagugulat na lang kayo dun sa bank account ninyo, di ba? Ay, wala na pala. Ano daw? Yung payslip daw, slip na lang. Wala na yung pay. So, malalaman natin ngayon, malalaman natin ngayon kung ano yung laman ng puso natin, tinitest ng ating Panginoong Diyos yung ating mga puso at i-reveal ito sa ating response, either mag-respond tayo with a thorn or mag-respond tayo ng tama, ng fruit. Okay? God-pleasing desires come from a good root. Dapat po tama yung ating response. A good root grows into good fruit. Okay? So we fight a spiritual battle to apply the spoils of Christ's victory to our heart and life. Okay? Letter C, love and rules are not mutually exclusive. Okay? So hindi tayo rule-based, but tayo dapat ay love-based yung ating ginagawa. Hindi tayo yung parang, kapag ka puro rules, ano nangyayari? Nagiging legalistic. Pero love-based tayo. Kaya nga, minsan actually tayo, nalilito tayo dito. Ay, ito yung gusto ni God, kailangan ko daw sundin ito. Pero, Lord, kaya ko ito gagawin kasi mahal kita dahil ito ay pag-uutos mo. So, magkakaroon ng difference, di ba? We submit to the rule, we submit to the commands of God, not because it is a rule. We submit to the commands of God because we love God and we want to please Him, kaya natin gagawin yung kanyang kalooban. So yung outcome o yung laman ng puso natin when we obey God should be coming from the love of God. Sabi nga sa Romans 1:5, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations. So may obedience of faith tayo for the sake of His name. So ginagawa natin ito dahil mahal natin ang ating Panginoon at ayaw natin masira ang Kanyang pangalan. Di ba? Kunyari daw, sa office ninyo, kung kayo ay, kung gusto, di ba, siyempre kayo yung mga nagtatrabaho sa mga offices, ano yung motive ninyo? Rule-based o because you love God, kaya kayo sumusunod din sa rules ng office ninyo? Kasi kailangan, pwede din yan na parang
Mabait kayo sa office kasi gusto nyong ma-promote. Ang motives ninyo, promotion. Tama ba? May ganun, di ba? Yung, di ba, yung pagalingan. Siyempre, hindi tayo mga Christian ganun. Sa office, we do our best because we love God dahil yun yung panawagan sa atin. Unang-una, ano yung panawagan natin? Romans 13, we are to submit to all authority. So kung ikaw, nasa isang office, may authority sa iyo, yung office na yun, yung boss mo, so you submit not to that person, but we submit to the commandment of God in Romans 13. Hindi tayo rule-based. Because we love God, I will obey my manager or my boss, I will be diligent, I will come to office on time or early pa, di ba? Parang si Lennox, nung bata yan, umiiyak dahil hindi siya nakapasok, yung pala walang pasok. Galit pa siya sa magulang niya. Hindi mo ako ginising, anak, walang pasok. Hindi ko alam kung rule-based ka ba nun, Lennox, o love-based? Ano? Rule-based. Okay, so what I mean, in our life, dapat because of our love with God, kaya natin ginagawa kung ano yung tama. Sabi sa Romans 16:26, but has now been disclosed and through the prophetic writings has been made known to all nations according to the command of the eternal God to bring about the obedience of faith. Because we believe in God, so we obey God. Diba? May faith ako, I believe in God eh. So, ipapakita natin yung obedience of faith natin sa ating Panginoon by loving Him and submitting to Him. Galatians 5:6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Napakahalaga nun, faith working through love. So yung work natin, hindi siya works righteousness. Alam mo yung faith natin, kasi minsan gagawin ko to para dahil may faith ako, ginagawa ko siya. Hindi. Faith ko, ginagawa ko dahil mahal ko ang Diyos. Dahil sabi niya, mahalin ko siya, una sa lahat, mahalin ko yung aking kapwa. Okay? Yes. James chapter 2, verse 26, for as of the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. Okay? Not only that love and rules are not mutually exclusive, pero, ayusin ko lang. Tama ba ako? Okay. Love and rules are not mutually exclusive. Sabi nga, if you love me, you will keep my commandments. John 14:15. So yung obedience natin is rooted in loving God. Letter D. What is your definition of success? What would make our children most successful? Ano sa tingin niyo sagot? The answer, sabi dito, ay loving heart. Love God and love our neighbors. So our definition of success in life is not kung ano yung na-achieve natin, pero yung resulta ng ating ginawa yung bagay na yon dahil sa ating pag-ibig sa Diyos. So ibig sabihin, meron man tayong ginawa na isang bagay na parang nag-fail, pero when we do it out of love for God, yun pa rin yung pinaka-importante. Hindi naman lahat magiging maayos ang lahat, diba? Hindi naman din lahat mangyayari doon sa kagustuhan natin, pero when we do it out of love for God, yun yung definition dapat natin ng success. Okay? What would make our children most successful? Dapat may loving heart at loving relationship din sa kanila. Okay? Then we are to show love to them. Okay? Number 2, the product, fruit. Okay? Dahil meron pong panawagan sa atin in Galatians 5:13-26. Siguro alam niyo na lahat ito. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So yun yung magiging basis natin. When we do something, nagbubunga ba yung banal na Espiritu sa atin?
At meron tayong bagay na hindi to fruits, pero fruit. Isang kabuuan siya sa ating buhay na dapat na nakikita natin. Yung love mo ba may joy? Yung love mo ba may peace? Yung love mo ba merong self-control? So hindi siya yung hiwa-hiwalay, pero isa siyang magkakasama na madedefine natin yung fruit na ito sa ating buhay, bahagi ito. Brother Jay, may joy naman ako pero wala pa rin akong kapayapaan. Hindi pwede. Kasi walang fruit of the Spirit sa bagay na yon. Ang fruit of the Spirit is love, joy, peace. Magkakasama yon into one lump. Kaya ayusin natin ngayon ang ating mga puso, kung ito nga ba ay tunay, natatanungin natin, nagbunga ba ng fruit yung aking ginawa kanina? May fruit ba doon sa aking response? Is it a biblical response doon sa aking ginawa? May question din po dito, sabi dito, what are some outward appearance that man looks at to determine quality? Ano yung mga, kung hawak ninyo yung inyong mga cellphone, ano yung tinitignan natin outwardly? Beauty, reputation, okay? Social ability, intellect, money. So minsan yun yung tinitignan natin dun sa mga tao. What qualities of the heart does God desire? So, ang tinitignan ni God, yung ating mga puso, hindi natin titignan yung pang-outward. Kasi minsan may ganun Brother Jay, hindi ko na siya shineran kasi mukhang mabait naman siya. Naalala ko yun dahil part yun ng aking shinare nung last Friday, doon sa 2 Corinthians, para kay Paul, in terms of his integrity, he doesn't look at flesh anymore. Para kay Paul, it doesn't matter kung ano yung position mo, kung ano ka man sa pananaw mo dito sa mundong ito, ang akin, ang importante, marinig mo yung gospel sa akin. So it doesn't matter kung sino ka, kung mukhang mabait ka, mukhang submissive ka, mukhang maayos kang tao, it doesn't matter para kay Paul. Kailangan mo ay ang gospel. So si Paul, resolve siya sa panawagan niya sa ating Panginoon. Kahit na kunyari daw, minsan, di ba, nahihiya kayo sa, kunyari, may kaopisina kayo na mas mabait sa inyo, tapos i-share nyo ng gospel. Para mas mabait pa yata ito sa akin, Hindi, para kay Paul, sabi niya, it doesn't matter if they look good, if they look better, if they are righteous in their own thinking, at kung ito yung mga pananaw ng mga ibang tao na siya ay mabuti, ang akin, sabi ni Paul, i-sharean ko pa rin siya ng gospel. Kasi ang kailangan niyang malaman at kailangan niyang makita ang kanyang pangangailangan kay Kristo Jesus. So we don't look, actually, what we look, alam natin ang lahat ng tao ay makasalanan. Pero sa isang Kristiyano, dahil tayo'y binago na, we are a new creation ng ating Panginoon, tinitignan na ngayon ng ating Panginoong Diyos yung ating mga puso. Kung meron bang, sabi nga, humility, ikaw ba ay generous, or ikaw ba ay nagpapakita ng compassion? Okay? So, God's power for fruitfulness. Number 1, God's power will cancel our past. Di ba minsan sinasabi natin, kasi ganito ako dati. Naalala niyo yung 6 P's? Yung people, predicament, yung mga ganon. We would always, yung past bahagi, yung past doon, na parang kaya ako ganito. Hindi, si Lord, para tayo maging fruitful, aalisin niya yun sa atin, alam niya na tayo ay kanyang babaguhin, at ika-cancel niya na yun sa atin upang tayo ay magpatuloy na sumunod na sa Kanya. Upang tayo ay maging fruitful na. Okay? Actually, yung kagandahan ng pagiging isang Christian, yung alam mo na tapos na yon at meron ka ng bagong buhay kay Kristo Jesus, na ngayon meron ka na rin kapangyarihan na binigay ng Panginoon na makasunod sa Kanya at makalakad sa Kanyang kalooban. Di ba? Ewan ko na lang doon sa iba, no? Baka yung iba kasi sa inyo talagang mabait nung kabataan nila. Pero ako, kung babalikan ko yung past ko, nahihiya ako at minsan parang iisipin ko, pwede ba ako, Lord, na makasunod sa iyo? Hindi, kinansel niya na yun dahil pinatawad niya na tayo sa lahat ng bagay na yun. Kahit na sabihin mong hindi maganda yung experience mo noon, pinatawad na ng Panginoon yon, ginawa niya ng experience para sa atin yun so that now, we can move on and grow and bear fruit for the Lord. Okay?
Number 2, God's power will conquer our problems. May problema kayo? Makapangyarihan ng ating Panginoon at Kanya po tayong tutulungan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Okay? Yung power niya yung magka-conquer, hindi tayo. Kaya kailangan natin palagi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangan natin yung grace niya. Sino sa inyo may problema? Pambayad mo na naman. Si Sister Nene, palaging Lahat tayo may problem, di ba? Sa lahat ng mga problem natin, simula nung naging Christian tayo, sino yung naging kasagutan? Ang Diyos, di ba? At sana malinaw sa inyo na ang Diyos, ha? Hindi yung, Brother Jay, nagawa ko to, ako bahala dyan. Si God lahat yon. He will conquer all our problems. Number 3, God's power will change our personality. Ito ngayon yung tanong. Ano yung personality mo before nung hindi ka pa Christian? Pinagtatawa na mo si Sister Beth, ha? Okay. Ano yung personality mo before you came to Christ at ngayon na ikaw ay kay Kristo Jesus na? Kasi minsan defeated yung thinking ng tao, Brother Jay, ganito na talaga ako. Ganito talaga ako, mainisin ako, impatient ako Naalala ko, binakausap akong isang tao before, sabi niya, matampuhin talaga ako Grabe, no? Matampuhin kasi ako Ganito talaga ako Tapos yung ina-address ko yung issues, ganito talaga kami sa church namin. Parang, what? Church issues na yun, ha? Ganito talaga kami. Nag-aaway-away, tapos magbabati din kami. Parang, sana wag naman, sana hindi naman tayo umabot sa ganon. Pero, the Lord will change us. May kapangyarihan siya upang tayo ay Kanyang tulungan na maging fruitful sa Kanyang harapan upang tayo ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanyang pangalan. So, sino ang makakatulong sa atin? Ang ating Panginoong Diyos, Kanyang biyaya lamang. Okay. God's plan for fruitfulness, it is a partnership. Okay? Kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon at kailangan din natin ng tulong ng bawat isa. Kaya tayo may church. Di ba ang sarap na may church? Ang sarap na may kapatiran na magko-correct sa atin. Ang sarap na may kapatiran na mag-remind sa atin. Ang sarap na may kapatiran na may magpapaalala sa atin. Di ba? Yung mga kagrupo ko nga, ang mga kalalakihan that time, they were so thankful. Sabi na, Brother Jay, thank you Kasi siyempre, doon sa mga bagay na nag-open ako ng problem ko, hindi na rin sila nahiya na mag-open ng problem nila. At nagtutulungan kami ngayon, during our discussion, kung paano namin may encourage ang bawat isa. So it is partnership. Not only it is a partnership, it is also a process. So maging patient po tayo sa lahat. May mga tao talaga na, alam mo yun, ilang beses mo kailangan pagsabihan bago matututo. May iba naman, kailangan mong pagsabihan ng pagkatagal-tagal bago matuto. May iba naman na isang pagsasabi lang, nababago na. So it is a process. Kailangan natin magkaroon ng patience din sa bawat isa. Dahil ang Diyos din naman ang kikilos sa kanila. Okay? Okay. Next time, aaralin natin kung hanggang kailan. Okay, naalala ko kasi yan kay Dr. Ernie. May isang babae, hindi ko alam, nakwento ko na yata sa inyo before, meron daw isang babae sa church nila na bitter palagi yung muka. Yung masama palagi yung, parang galit siya. Palaging alam mo yun, yung tiger look na parang palaging, parang aburido siya sa buhay niya. Kinounsela na daw yun, nung yung Bible study leader yata nila, kinounsela na siya, nakita niya na ganun pa rin, tinawag niya, kinounselan niya, si Ernie Baker na nag-counsel sa kanya, no? Tapos nakita niya, ganun pa rin. Tapos doon sa kwento niya, nagtataka ako doon sa kwento niya, sabi niya, I saw her again in the church, ganun pa rin, parang natawa na lang daw siya. So if you want to live that way in your life, with a heart of bitterness,
live that way. Parang, okay. Actually, pag nagkita ulit kami, tatanungin ko kay Dr. Ernie Baker yun eh. Na parang, if you want to live that way, you live that way. Which is nakakatakot din. Diba? So, but it is a process. So, kung meron kayong mga kaibigan, di ba ito yung panawagan ko sa inyong lahat tayo ay dapat biblical counselors. Hindi ko kayo lahat makakaunselan. Hindi ko lahat kayo makikita kung ano yung attitudes ninyo. Kayong mga magkakaibigan, magtulungan kayo. Kasi it is a partnership. Huwag kayong magkakaibigan na parang tinotolerate ninyo yung sin ng kasama ninyo. Okay? So dito tinuturo ko sa inyo, tulungan nyo ako. Kasi partnership siya eh. So kunyari daw, may grupo na umalis, nag-meet, afternoon. Tapos umuwi ng 5 a.m. So hindi ko alam kung nagpayuhan ba kayo, uy, gabi na, baka galit na nanay mo. Ang payo, ito yung payo. Ito yung payo. Magagalit na naman yun. Okay na yun. Sulitin mo na yan. Galit. Ano ba yung pagkakaiba ng galit ng 1 hour kang late umuwi, sa 4 hours ka pa madagdagan? Galit pa rin naman yan. Na-joke lang yan. Pero what I mean is this. I need your help. Kaya tayo nag-training ngayon. Kaya tayo may biblical counseling training para magtulungan tayo sa isa't isa. Okay? Kung may nakikita kayong attitude na hindi tama, nakasama natin dito sa church, you lovingly confront that person. Sister, dun sa iyong, kunyari, may kinikwento siya, hindi tama, mali yung response niya. Sister, paalala lang dapat ganito yung tamang response dyan. Alam mo yun, magpaalalahanan tayo. Magtulungan tayo kung paano dapat tayo. Kasi, ito tandaan natin, lahat tayo magkakamali. Lahat tayo magsisin. Lahat tayo hindi natin alam kung paano mag-respond sa bawat sitwasyon. And there are times na mag-respond tayo sinfully. And we are to be open with that. Huwag tayo yung parang thinking natin, okay, malago na ako, hindi ako. Lahat tayo kailangan natin ng biblical counseling. Kahit ako, kailangan ko ng biblical counseling. Kailangan ko ng tulong. Nung magkakausap nga kami mga pastor, sila Pastor JC, Pastor Kito, during the men's time namin doon, nag-uusap kami. I would listen to them. They would listen to my advice. So, tulungan eh. Kailangan natin ang isa't isa para tayo lalo lumago kay Kristo Jesus. Okay? Malinaw yon? So, sana magtulungan tayo ng tama, hindi yung parang, kunyari, galit na yung kunyari, grupo nyo, no? Kunyari, yung, siguro mga widows, yan, grupo yan eh. Lahat sila doon, galit na kunyari daw si Sister Diana, nagwawala na. Tapos sasabihin kunyari ni Sister Edith, hayaan mo na yan, talagang ganyan, hayaan niya ilabas yung galit niya. Okay lang yun. Kasi nakakainis talaga. Hindi ganun yung payo, Sister, mag-pray tayo kasi nagagalit ka na. At yung galit mo ay nanggagaling sa pagiging selfish mo. Kasi self-centered na eh. Meron kang gusto mangyari nang hindi nangyari, pray tayo, lapit tayo sa Panginoon kasi yung kalooban ng Panginoon ang dapat na masunod sa ating buhay. Nakukuha niya yon, simple lang yan, parang joke siya, pero ganun eh, we have to remind each other. Kailangan natin ng counsel ng bawat isa para tayo ay lumago in Christ likeness. Apart from that, hindi tayo lalago. Okay, kung kunyari daw, grupo kayo, tapos nagkichismisa na, anong gagawin ninyo? Kaya nag-gossip na yung resulta. Kunyari daw, nung lumabas kayo nung hapon, na inabot kayo ng hanggang gabi, na nag-coffee kayo doon sa 24 hours, pinag-usapan nyo ba ako? Hindi daw. May umiiling sa likod eh. Oh. Hindi ikaw, Brother Jay, iba. So, kunyari daw, merong nagga-gossiping na sa grupo ninyo, narinig mong gossip na yon o kaya slandering, then cut it off kagad.
sister, brother, teka lang, we have to stop this because we're falling into sin and this is not pleasing to God. Siguro pag-usapan na lang natin ikaw. Wag yung wala dito. Okay? So, we have to be very careful. We have to be very careful. Okay, example of fruitfulness in the book of Ephesians. So, chapters 1 to 3, gospel truths, alam na natin siguro yung bagay na yun, ano? Foundational to chapters 4 to 6, bearing good fruit. So, truth, doctrine, 1 to 3, and then application pagdating sa chapter 4 to 6. So, bigay tayo ng example. Meron po binigay na example dito. Ephesians chapter 4, example, speaking truth, sa verse 25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Okay? In counseling, sabi dito, we see the thorny response of lying, minimizing, blame shifting, and denial. We help the person understand what they were thinking, feeling, and wanting. We bring them to heart change at the cross, resulting in speaking in truth. Okay? So kung kunyari daw, magkakaibigan kayo, kukwentuhan kayo, nag-uusap kayo, ano nga ba yung lumalabas sa inyong mga labi? Sa inyong pananalita? Dapat fruitful. Okay? Ako, wala akong problema sa asaran, ha? Minsan nangaasar yung iba, pero be very careful. Sometimes, meron po nangyari na kasi before, sa sobrang, alam mo yung pang-aasar, umalis ng church yung tao. Kaya ako, be very careful sa mga pang-aasar. Ma-joke tayo dito sa church natin, alam ko naman yun, hindi ko naman pinagbabawalan na maging ma-joke. Pero wag naman yung joke na parang below the belt. Alam mo yun, yung nakakasakit na. Kunyari, yung itsura, pagkatawanan nyo. Wag naman ganon. Hindi naman tama yon. Be sensitive lang din. Okay? Sa mga pananalita natin. Nagsasorehan na sila sa likod. Oh. Nag-aasaran yata sila dun sa likod. Hindi ko alam. Okay? So, importante that we are to speak the truth in love. Okay? Dapat truthful, maayos. Dapat yung ating mga pananalita ay hindi nakakasakit sa ating mga kapwa. Okay? Hindi siya yung parang hindi ikaw yung pasimuno na parang nagsasalita ka para mainis yung kapwa mo. Dapat ingatan po natin. Okay, number 2, control your anger. Ito yung pangalawang example. Makikita ito sa verses 26 to 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. In counseling, we see the thorns of sinful anger. Without self-control or selfish motives. Kaya tayo nagagalit, sinasabi dito. We help the person understand what they were thinking, feeling, and wanting. Teka lang, brother, bakit ka ba nagagalit? Ano ba yung nasa isip mo ngayon? I-discuss natin, ano ba naisip mo? Bakit ka nagalit sa kanya? Okay? Bakit yan ang nararamdaman mo sa kanya? Ano ba yung gusto mo? So, tanungin natin sila. I-discuss po natin yun. Okay? We bring them to heart change at the cross. Tandaan mo, brother, kasalanan yung galit, namatay na si Kristo Jesus para dyan sa kasalanan na yan, hindi na dapat tayo namumuhay sa ganyang puso. Okay? So, resulting in righteous anger and peace. Sino sa inyo yung mahilig sa away? Di ba? Alam mo, yung mga mahihilig sa away, pambata yun. Alam mo yun, yung parang isip bata. Isip bata. Yung mahilig sa away. Kasi when you mature, di ba parang, you think of mature things. So kung kayo, yung puro galit, gusto ng away, parang bata. Then we have to be mature because matanda na tayo eh. Maliban sa mga kabataan dyan, alam ko sa kabataan, sa youth ko, nagbago na yan, no? Nagkatawanan sila. Okay, so we have to have control in our anger. So gusto ko magkaroon tayo ng peace. Alam mo yung peace? Alam mo, maganda ba may peace? Sa bahay, di ba maganda may peace?
Di ba ang pangit-pangit pagka sa bahay, ang gulo-gulo, tapos puro away? Ano daw? Four-piece? Ano yun? Yung binibigay sa barangay. Sorry, hindi ko na-gets. So, four-piece pala yun. Okay. So, dapat may peace. Okay? Because the cross brings peace sa ating lahat. Okay, Ephesians, for example, again, work and share with others. Verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that we may have something to share with anyone in need. Importante ito, no? Let the thief no longer steal, let him labor, rather let him labor doing honest work. Honest work. Alam niyo ba ibig sabihin ng honest work? Hindi kayo nagnanakaw ng oras sa opisina ninyo. Honest work. You be diligent. Hindi yung parang porket walang trabaho. May rule kami dati sa Jollibee. Kasi hindi naman ako masyado nag-work talaga. Ang work ko kasi puro production eh. So, ang trabaho namin, para hindi kami magmukha, sabi ng manager namin, para hindi kayo magmukhang walang ginagawa kasi wala namang customer, magpunas lang kayo. Gawin lang namin, hawak-hawak lang namin yung pamunas. Punas kami ng punas habang nagkikwentuhan. Pero yun yung command sa amin ng manager namin eh. Rather than doing nothing na nakatayo ka, di magpunas ka, maghanap ka ng may pwede mo mapunasan na hindi na nalilinis, magtrabaho ka pa rin. Why? Because we are being paid. So laziness, sa work ninyo, ito yung tinatawag na sabi dito, doing honest work. Dapat honest kayo dahil alam ng Diyos kung dinadaya ninyo ang inyong trabaho. Kung yung income ninyo nanggagaling sa pandaraya. Di ba? Kung kunyari daw, di na naman kasi uso yung time card na ganun ngayon. No? Napaka-old school ko pa pala. No? Minsan kasi yung mga, nandiyan ka na, pat-punch na ako So ipapunch na lang. Kunyari daw, yung isa, na medyo malilate na yung kasama ko, ipapunch ko na lang din siya para hindi siya late. Okay? So, honest work. Malinaw yon? Kasi example ito and how we are to be fruitful. Sa Ephesians 4, may example sa atin kung paano dapat tayo. Yung ating pananalita dapat malinaw, maayos, nakakaluwalhati sa Panginoon. Kung tayo nagkatrabaho, dapat yung ating pagkatrabaho ay maayos. Hindi tayo nagnanakaw sa ating pagkatrabaho. Okay? Not only that, ito importante, edifying speech to build up. Ayan, ito yung pinaka-challenge sa maraming mga Christians. Brother Jay, ano yung pag-uusapan namin para makapag-build up palagi? So, ibig sabihin yan, Brother Jay, hindi na kami pwedeng mag-usap about things, about basketball, sports, hobbies. Pwede naman. Wala namang problema sa mga bagay na ganoon. Even ako, nung may mga kausap ako actually during the men's retreat, kung ano-ano din yung mga pinag-usapan.